Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, China nagpadala ng mas maraming barko, pinakamalaking barko ng PCG pinadala na rin, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea, hindi bababa sa 9 na malalaking sasakyang pandagat ng China Coast Guard, kabilang ang tinaguriang monster ship, ang nagpapatrolya sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea ngayon. Ayon sa isang maritime security expert, ang mga barkong CCG na nakita sa Philippine EEZ, sabi ni Powell, ay ang CCG 5901, CCG 3304, CCG 3502, CCG 3103, CCG 3305, CCG 3302, CCG 3106, CCG 21559, at CCG 5202, ang 165 meter na monster ship na kinikilala bilang ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo, ay namataan kamakailan 54 nautical miles ang layo mula sa Capones Island, Zambales noong Sabado. Ito ay nasa loob ng 200 nautical mile EEZ ng Pilipinas. Bilang tugon, ipinakalat ng PCG ang BRP Cobra, isang helicopter, at ang PCG Caravan upang suriin ang barko ng China. Hinamon ng PCG ang presensya ng CCG sa paggigiit na nasa loob ng Philippine EEZ ang barko, na una nang sinabi ni Tariela na batay sa kanilang mga obserbasyon, ipinakita ng erratic movements ng Chinese vessel na hindi ito nakikibahagi sa Innocent Passage. Ipinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanua, isa sa pinakamalaki at pinakamodernong sasakyang dagat nito, upang bantayan at hamunin ang mga aktibidad ng halimaw na barko ng China at isa pang barko ng CCG sa West Philippine Sea, sabi ni Commodore J. Terrella, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea. BRP Cobra remains to be on station in monitoring vigilantly the presence of these Chinese Coast Guard vessels. It is also decided by the commandant to deploy Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanua 9701 to replace 4409. Dahil alam naman natin na pangit ang panahon ngayon sa gawing bahaging ito ng karagatan ng Zambales. So there is a need for us to replace the 44-meter vessel with a larger 97-meter vessel to sustain our presence and monitor the continuous illegal and unlawful presence of the Chinese Coast Guard vessels. Ang monster ship ng China ay umalis na sa baybayin ng Zambales, ngunit isa pang Chinese vessel ang patungo sa lugar upang palitan ito. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa isang ulat, sinabi ng PCG na ang monster ship ng China Coast Guard ay nasa 90 nautical miles na mula sa dalampasigan. Gayunpaman, itinuro nito na ang isa pang barko, ang CCG 3103, ay umalis sa lalawigan ng Guangdong noong Martes at ngayon ay patungo na sa dating pwesto ng monster ship. Bilang tugon dito, sinabi ni Tariela na ipinakalat ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavin ang PCG Islander sa lugar kung saan nakita ang presensya ng CCG 3103. Ang China Coast Guard 3103 is appearing to be the replacement vessel to sustain their presence in this area. Idinagdag niya na ang BRP Cobra ay papunta na rin sa lokasyon upang bantayan at hamunin ang presensya ng Chinese vessel. Sa katapusan ng linggo, kinumpirma ni Tariela ang presensya ng CCG vessel mga 54 nautical miles sa baybayin ng Capones Island. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya sa pagbabantay sa pinakamalaking barko ng China Coast Guard, na kilala rin bilang monster ship, na naglalayag sa paligid ng karagatan ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Sinabi ni Trinidad na ang AFP ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Maritime Police, at iba pang ahensya ng gobyerno upang tugunan ang pagkakaroon ng mga dayuhang sasakyang dagat sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Concern right now of the AFP focuses on all intrusions into our exclusive economic zone. Not only on Bajo de Masinloc, we also cover the West Philippine Sea, we cover the Northern Islands, we cover
the eastern seaboard, and our southern borders. Any intrusion, even only one ship, is a concern of the AFP. And we coordinate with the Coast Guard, BFAR, the Maritime Police, and other government agencies to address such. Yes, it is concerning not only the monster ship, but even the other intrusions in our EEZ in the West Philippine Sea, PCG, PLAN, and the Maritime Militia, the search vessel on the eastern seaboard, on the Northern Passage. We take this seriously. The Armed Forces is continuing its mandate of patrolling the seas and the air. We will not be deterred in spite of the illegal presence of any foreign vessel. Details of that, we would like to politely defer to the Philippine Coast Guard, who does a day-to-day tracking of that. But rest assured, your AFP will continue conducting our maritime and air patrols in the West Philippine Sea, even focusing on BDM for this particular case. Aminado ang Malacanang na nababahala sila sa presensya ng monster ship ng China na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, dahil dito ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, na hindi tumitigil ang Philippine Coast Guard sa pag-challenge sa presensya ng China Coast Guard sa teritoryo ng bansa. Sinabi ni Bersamin ang presensya ng monster ship ng China sa loob ng teritoryo ng bansa ay layong mag-intimidate sa ating mga mangingisda. Dagdag pa ni ES Bersamin, dalawang bagay ang ipinatutupad na aksyon dito ng gobyerno. Una ay ang patuloy na paghahain natin ng diplomatic protest laban sa China. Ikalawa ang paraan ng Vice Ministerial Conference na salitang ino-host ng Pilipinas at China. Sa nasabing conference, tinatalakay ang pagresolba sa mga isyu sa West Philippine Sea na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan ng mga bansa. Kabilang sa mga isyong ito ay ang panghihimasok ng China sa EEZ ng bansa, usapin ng maritime domain at panghaharas sa ating mga mangingisda at mga tauhan ng PCG. We view it with concern. No, ganito yan. So far, we have been challenging the presence of that monster ship. The Coast Guard, our Coast Guard, has always been very alert in following up yung presence of that monster ship. Pasulpot-sulpot, and it is within our exclusive economic zone. So, tina-challenge yan. If you look at the YouTube channel, makikita ninyo where there were many occasions na tina-challenge ng ating mga Coast Guard vessels yung kanila. Meron ding counter-challenge yung Coast Guard ng China, but it all works well in the end kasi nothing confrontational happens. So, maaaring projection ng issue dito, but I'm not going to say anything more because that's a matter of operation, no? Pero sir, nagkaroon na po ba tayo ng high-level mechanism na way para sabihin sa China or i-approach yung China sa presence ng asset nila doon sa area natin? Okay. To answer that question, dalawang bagay ang sasabihin ko. The first one is we have always been issuing protest, demarching, they call that demarche. And the other one is there is a permanent apparatus for that, the vice ministerial level. Every now and then nag-alternate ang Beijing at saka Philippines, Manila, to host that vice ministerial level conference. So, this is the precise issue that they address, yung peaceful settlement of that dispute in the West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea is the one that covers our maritime domain, the EEZ, and our territorial sea. No, beyond that, wala tayong control doon, so we do not deal with that issue. That's international. So every now and then nagmi-meeting yung undersecretary natin, si Undersecretary Lazaro on our part, and the other side is the Vice Minister for this particular issue that is there in Beijing. So nag-alternate yan. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.